Maraming tao ngayon ang stress, nag-alala at parang walang pag-asa dahil sa inflation, mataas na presyo ng bilihin, bawas sa kita, uncertainty sa trabaho. At marami sa atin ang tanong, ano ba ang pwedeng gawin para maka-remedy sa sitwasyon na ito? Hindi mo kontrolado ang crisis, hindi mo rin kontrolado ang economy, presyo at ang policy. Pero may control ka sa sarili mong aksyon at dito nagsisimula ang remedy mindset. Unang gawin, review and prioritize. Unang gawin mo ngayon, tingnan ang tunay na estado ng finances mo. Ano ang important expenses? Ano ang pwedeng i-delay o bawasan? Gumawa ng financial checklist. Pangunahing pangangailangan, pagkain, tubig, kuryente, utang at bills, emergency funds. Kung hindi mo ginagawa ito, madali kang malulunod sa panic at stress. Pangalawa, maghanap ng extra sources of income. Ang crisis ay challenge at opportunity din. May skills ka ba na pwedeng gawing extra income? Online selling, freelancing, content creation, network marketing. Kahit maliit, importante magkaroon ng cash flow ngayon. Tip, focus sa bagay na hindi nangangailangan ng malaking kapital para mabilis makakuha ng kita. Pangatlong gagawin, reduce and adapt. Suriin ang lifestyle at gastos mo. Huwag matakot mag-adjust, bawasan ang luxury items, gamitin ang resources ng mas efficient, maghanap ng alternative solutions. Crisis equals forcing function. Yung handa mag-adjust, siya ang makakaligtas. Pang-apat, improve your skills. Invest sa knowledge at skills mo. Pwede sa free online courses, YouTube, or workshops. Bakit? Kasi ang long-term remedy sa financial crisis ay mas mataas sa skills, mas mataas na opportunity. Crisis equals forcing function. Yung handang nag-adjust, siya ang makakaligtas. Pang-apat, improve your skills. Invest sa knowledge at skills mo. Pwede sa free online courses, YouTube, o workshop. Bakit? Kasi ang long-term remedy sa financial crisis ay mas mataas na skills, mas mataas na opportunity. Panglima, network and support. Surround yourself with people na supportive at action-oriented. Hindi yung negative na puro reklamo lang. Pwede rin gumawa ng community support, mag-share ng tips, resources o opportunities. Ang collective action ay mas malakas kaysa mag-isa ka lang. Pang-anim, mindset shift. Huwag laging victim. Treat crisis as challenge, hindi punishment. Focus sa solution-oriented mindset. Simpleng principle, control what you can, adapt to what you cannot. Kaya ngayong may crisis, review and prioritize finances. Hanapin ang extra income, reduce, adapt, and save. Improve skills, build supportive network, shift mindset solutions. Tandaan mo, hindi lahat ng tao sa crisis ay nagtatagumpay, pero lahat ng nag-aaksyon ay may chance na makapagligtas at lumago. Crisis is not the end, it's the start of your strategy. May natutunan ka ba? Paki-comment mo, and like, follow, and share na rin. And see you in the comment section.